Hi Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 25, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. So please be reminded ha, general reading po ito sa mga naka-resonate, sa mga naka-relate. Comment down sa hindi naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Maraming salamat po. Spirits Guide. Mga ganap po ngayong April 25, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Spirits Guides, mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 25, 2024. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 25, 2024. May nakita ko ditong pamilya, nag-uusap. May nakita rin akong growth dito, personal growth. And may concern sa health nyo. May nakita ko dito na may matigas ang ulo, ayaw makinig. Parang nagalit kayo dito. Or nawalan kayo ng pasensya. Pero nagkaroon ng delay, obstacle, may tutusin yung desisyon. Pwede. Nakikita ko dito nag-overthink kayo, kailangan nyo makawala dyan. Kasi kung nakakulong lang kayo sa overthinking and overanalyzing, magka-create kayo niyan ng blockages. Anong mangyari kung mag-create kayo ng blockages? Meaning to say, hindi papasok yung blessings na para sa inyo. So, kailangan yung makawala dyan kasi si overthinking, pagkakaroon ng overthinking, mas-trigger yung anxiety nyo, stress, pwede din depression. Sana hindi, no? Tapos, nag-overthink kayo dito, kailangan makawala kayo dyan. Explore the world. Kailangan yung makawala dyan kasi overthinking and overanalyzing steals your happiness, steals your opportunities para maging happy ka. Diba? Sabi ko rin sa inyo na huwag kayong mag-create ng blockages para makapasok yung blessings na dapat sa inyo. Naguguluhan kayo dito eh. Nung una, nagalit kayo kasi may taong ayaw makinig sa inyo, matigas ang ulo.
ayaw makinig, ganon. And nakita ko dito na ingatan talaga, baka magkaroon kayo ng matrigger yung depression nyo kasi malungkot kayo dito sa mga nangyari. Nagkaroon ng doubt, may hindi klaro sa inyo, naguguluhan kayo, confused, may nararamdaman na takot. Yun ha, tandaan nyo. Kailangan makawala kayo dyan para hindi kayo mag-create ng blockages. Kasi kung may blockages, hindi papasok yung blessings na para sa inyo. Kailangan nyo makawala dyan. Okay? Paano mag-stop ng overthink? I-notice nyo kung paulit-ulit na yan tapos hindi nyo binigyan ng solusyon. Kung na-realize nyo na hindi nyo nabigyan ng solusyon, palagi nyo iniisip, then mag-research kayo sa mindfulness skills. Train your brain na mag-stop muna. Pwede din na mag-change channel kayo. Like for example, problema mo talaga is pagkain. Problema mo talaga is pagkain. Tapos, iba na naman yung iisipin nyo, yung pera. Ganon yung example yan ha, hindi talaga literal pagkain yan. So, example lang po. So, i-change nyo yung channel. Dito ka na naman mag-isip sa pera kung paano mo bigyan ng solusyon. Identify nyo, i-notice nyo kung ano yung paulit-ulit yung nangyari, paulit-ulit na problema, bigyan nyo ng solusyon. Kung hindi kayo makaisip ng solusyon, then ask for help. Ask for divine assistance, ask for help sa iba. Yung very genuine na gustong makinig sa inyo, na magbigay ng payo sa inyo. Kung pwede, may same experience sa inyo, pero siya is nakikita niya na may well experience siya sa problema niyo. Like for example, same kayo ng business industry. Malay mo, i-share niya sa inyo. Bigyan ka ng tamang gabay. I-share niya sa iyo yung learnings niya para may guide ka. And most of all, ang pinaka-powerful is hingi kayo ng divine assistance. Surrender lahat yung mga worries nyo kay God and hingi kayo ng assistance. Okay? Kailangan nyo makawala dyan. Tapos, connect to your intuition. Kasi kung magawa kayo ng decision, kung hindi nyo alam kung sino pa yung hindi totoo sa inyo, siya ang magsasabi. Paano daw mag-connect sa inyong intuition? Meditate. Take a long walk and meditate. Leave a question. Kung wala pa rin, grounding kayo, magpaa kayo. Diyan lang sa bakuran nyo, yung sa lupa talaga. Grounding, kung pwede po. Grounding kayo, tapos inhale, exhale, appreciate your breathing, and leave a one question. Kung pwede, umaga. Yung walang ingay ng sasakyan, TV, radyo, walang ingay ng tao, kundi ingay ng hangin, yung ingay ng mga dahon sa mga puno, yung ingay ng mga ipon, mga aso, ganun. Connect to the nature. Why mag-grounding? Kasi nakapaa. Kasi si Earth ay yung pinaka-powerful na siya yung magbibigay sa iyo ng balanse sa inyong energy. Kung naguguluhan kayo, nagkaroon kayo ng anxiety, yan. Magbibigay sa inyo ng balanse. Feel the air, feel the breathing because that is life given by God. And leave a one question. Kung may sasagot na po, that is your intuition. Kung ayaw nyo talaga, write a journal. Leave a one question. Kung tuloy-tuloy na yan, that is your intuition. Pwede din gumagawa kayo ng painting or craft dyan. Yung walang plano, tuloy-tuloy lang pa. That is your intuition. Pwede din lang yung iba, nag-take a long walk. Nag-connect kayo sa inyong energy. Ayun. And ang mensahe dito na para sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius, si Archangel po nagbigay ng blessing sa inyo na Archangel Raphael is a provider of healing for mind, body, and spirit. So, call Archangel Raphael. And follow your passion. May sabi dito na follow your passion. Sa mga nahihirapan na magdesisyon ngayon, sabi po dito, follow your passion. Okay? Saka nahirapan kayo So, ayun, nagsabi, follow your passion.
and call Archangel Raphael. Archangel Raphael is a provider of healing for mind, body, and spirit. Spirits guys, energy po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 25, 2024. Spirits guys, career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 25, 2024. Spirits guys, love, life, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 25, 2024. Okay, may repeating number. Naghanap talaga ako. Tingnan ko pa ha, kung may repeating. Baka ako nakalimutan ko kasi, I think hindi nakalimutan. Parang wala kahapon, di ba? So, may nakita kong repeating number dito. So, tingnan ko muna sa iba. Meron talaga, dalawa. So, tingnan ko muna ha. Baka may pangatlo. Okay. 5, 5, and meron pa ba isa? 5, 5, and 8, 8. Dalawa lang po. Pero marami na to ha. Change is coming. Oo. Spiritual meaning of 5-5 is change is coming. Yes. Ano tawag dito? Change is coming. It could be related to your career, business, or sa bahay po. Sabi po ng card dito na angel number 55 is sabi po dito may changes na mangyayari, big shift in your life. Yan. Tapos change is coming. Angel number 55 is a big shift in your life related to sa career, business, home, or other aspects. Tapos, i-embrace nyo po daw yung changes na magaganap po. Kasi itong challenges na ito, after nyan is merong blessings na marireceive. Kailangan ng mag-action, gawa ng action, move forward. Tapos, i-embrace nyo po daw yung changes sa buhay nyo po. New experience kasi to eh. Kailangan nyo po daw, sabi po dito na, it's time to let go of the past and head towards your destiny. So, may magaganap regarding sa inyong life talaga nakatadhana to sa inyo. Na kasi some of you, may sabi dito na nahirapan kayo sa pag-let go sa past nyo. So, ang sabi ng card dito, live in the present. That you need to start living the present. Okay? Tapos, yung angels, na in-encourage kayo na mag-focus kayo sa ano ang ngayon. Oo, i-appreciate nyo po yung mga nangyari ngayon.
Sabi po dito. Tapos opportunities knocking. Knocking on your door. Opportunity to ha, na binigay sa inyo. Na, Actually, your guardian angels are supporting and encouraging you to see life differently. Embrace lang talaga yung positive changes. Itong changes is coming is a positive changes na nakatadhana sa inyo. Okay? Ang dami ng message ng 5-5 ha. Kasi may twin flame connection dito. Yes, twin flame connection to. Na magiging whole na kayo, maging buo. Makaka-receive kayo ng unconditional love and light. Magiging happy kayo. This is ang sabi dito na magkakaroon ng spiritual growth and maturity. Diba sabi ko kanina dito na magkakaroon ng growth. Actually, nakita ko dito yung deeper relationship with God. Kausap mo si God ngayon. Kasi sinurrender mo lahat yung worries niya. And nagsabi dito, consider talaga yung divine message na itong lumabas na 5-5. Ito yung message, divine message na sinasabi talaga dito na i-embrace nyo yung positive changes. Kasi magkakaroon ng pagbabago after nito. Okay? So, ang ganda. Ano pa? Ano pa yung isa? Yung 888. Ang ganda, no? Sa, Ayun. So, chinek ko talaga. Chinek ko talaga baka may nakalimutan ako. Sa 5-5. Basta maraming message yan. Ang dyan is growth talaga. Growth. Yung 5-5 growth, changes is coming, magkakaroon ng growth niya. Ang sabi ng angels dito na kailangan yung i-embrace yung pagbabago. Tapos, ang ganda ng relationship niyo ni God. Yan ha, sa mga naguguluhan dito. Alam niyo na, sabi ko sa inyo na connect to our God. Embrace niyo yung mga nangyari tapos isurrender niyo yung worries niyo kay God. Maging honest kayo sa Kanya ha. Kasi kahit hindi natin sinasabi sa Kanya, alam niya kung ano yung gusto natin. Kung anong gustong mangyari. Ganun. Be true to yourself. Okay? Tapos, kasi ang 8-8 is abundance, prosperity, and success. Yes. Resulta ito sa pagiging hardworking mo. Na nagkaroon ng reward sa inyong pagiging masipag. Ito yung, good karma. Yes, this is good karma. May nangyaring good karma eh. Diba sabi ko sa inyo na kung magkaroon kayo ng overthinking, na wala kayong ginagawa, puro disappointment. Diba sabi ko sa inyo, wag niyong hayaan yung araw niya na hindi kayo productive, na wala kayong ginagawa. Kailangan talaga para katulad nito, resulta sa inyong mga ginagawa. Cause and effect. Good karma. Ito yung rewards sa pagiging masipag at nagkaroon kayo ng tiyaga. So, this is abundance, prosperity, and success. Tandaan nyo yan ha, yung 5-5 and 8-8 po. Kasi minsan makalimutan ko. Pero I will try my very best. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? Ano pa? So, proceed na tayo. Diba sabi ko sa inyo na magkakaroon ng changes? Ito nga. Nagkaroon ng changes. Nakita ko dito maraming ending with new beginning eh. And by the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channels para po sa hindi pa nakapanood ng AP 16 to 30 sa mga
humihingi ng gabay dyan. May upload tayo ha, Career and Money and Love Reading po, April 16 to 30, 2024. At saka bukas na rin yung booking natin para sa mga suki ko dyan na nagkaroon ng, na every month talaga nagkaroon ng personal reading. Personal reading, open na po yung monthly Gabay Tarot reading natin. Pwede na kayong magpa-book para sa personal reading for May 2024. So, check nyo yung nakapost dito sa baba na link sa description box. I-click nyo yan, then message me sa messenger. I-click nyo yan and message me sa messenger for inquiry and for booking. Okay? So, ayun, huwag nyo kalimutan panoorin yung ano nyo. Weekly, uploaded nung Sunday. Tapos yung Career and Money and Love Life nyo sa April 16 to 30. And coming na rin yung May 2024 nyo. It might be sa susunod na araw or ngayon. Basta check nyo lang po sa channel natin kung ano yung bago. Aries Leon Sagittarius. Okay? Ayun. So, ayun. Ano pa? May nakita ko dito eh. Your energy is yung parang nadapa kayo. Tapos babangon na kayo sa bagong simula. Maraming masakit na sinapit. Nadapa kayo sa sobrang daming challenge. Nasaktan kayo. Ito yung ending sa pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Aries Leon Sagittarius. Nagaganap ang pagbabago kung ikaw mismo talaga tanggap ang mga nangyari. Kailangan tanggapin natin ang mga nangyari. Tapos kailangan ng pagsuko. Kasi itong pagsuko na ito, pag-surrender na ito, lumilikya kasi ito ng pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. And nakikita ko talaga dito yung lakas na connection nyo kay God. Kasi I believe na some of you na sinuko nyo lahat yung worries nyo. Sinuko nyo lahat, tapos sinumbong nyo lahat, tapos humingi kayo ng divine assistance. So don't worry ha, ito ay isang pagtatapos isang mapait na sinapit. Tapos may binigay na blessings din dito si Archangel Raphael na provider po siya ng healing for mind, body, and spirit. Okay? Mawawala na yung blockages na nagdulot ng pagkawala ng isang bagay, na isang tao, na isang pagkakataon. Pwede ding hadlang sa pananalapi. Actually, may parating po na biyaya sa inyo na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Basta po ha, huwag niyong kalimutan, accept and learn the past situation. Tanggapin ang pagbabago. Tanggapin ang mga nagtapos na at ito po ay bumabango na kayo sa pagbabago. This is the completion of cycle. Kayo lang po ang makalabas dyan sa mga inisip nyo. Kayo lang po yung makalabas dyan sa bigat ng nararamdaman mo. Kayo lang po. Actually, may binigay na sagot na sa inyo. Kailangan nyo lang magkaroon ng reflection. Time for reflection. Kayo lang po ang makalabas dyan. So, get out of your head and explore the world. Kasi kung makulong kayo sa inyong pag-iisip ngayon, overthinking, overanalyzing, ng bigat na naramdaman nyo, so, paano kayo makawala dyan? So, kailangan ng time for reflection. Kayo lang po ang makawala dyan. May binigay na sa inyo na sagot. Tapos, ang sabi po dito na kailangan tanggapin ang pagbabago sa inyong buhay kasi ito yung magbibigay sa inyo ng pagkakataon, kapayapaan. Tandaan talaga ha, accept and learn the past situation. Don't worry, tapos na ito. Kung may problema pa kayo ngayon, matatapos na po. Nakikita ko Tapos, ayun. Accept and learn the past situation. Mawawala na yung blockages. Okay? Ano pa? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tanggapin lang po mga nangyari. Sa career and money nyo po, di ba may solid beginnings, may pagbabago. Pero makaka-receive ka ng balita na hindi kayo aayon. Parang ma-disappoint kayo.
And may nakita ko dito, yun nga, yung sabi ko sa inyo kanina, which is the clarification of your card here, na may tao na ayaw makinig sa inyo, matigas ang ulo, immature po ito na ayaw binabalaan. Pwede din nagkaroon ng frustration na gusto nyong matapos yung proyekto nyo, yung mga gawain nyo ngayon. Yung gusto nyo mag-shortcut para matapos na. Pwede din na nagkaroon ng frustration kasi feeling mo walang progress sa inyong mga ginagawa. So kung kailangan mo ng resulta, magandang resulta, build a concrete plan without rushing. Okay? Sabi yan ng card dito, oh. Take time, wag madaliin. Huwag kayo mag-shortcut kasi alam nyo naman pag shortcut, 'di ba? Hindi yan maganda ang resulta. Klarong-klaro na minamadali. And, yung challenge nyo ngayon is hindi lang sa nakulong kayo sa inyong emotion, kundi sa tao na ayaw makinig sa inyo. Hindi niya pinapalagahan na yung pera, yung trabaho. Pwede din na may seloso dito. May nakita kong selos dito. It might be you, it might be this kasamahan mo. May concern din sa pag-handle ng money, naging materialistic, na hindi nyo maasahan. Oo, basta may concern dito sa regarding sa materialistic, sa pag-handle sa money at selos. Yung nakapagsabi kayo na hindi talaga siya maasahan. Ganun. So, instead of angry, kailangan na magkaroon ng honest conversation dito about expectation mo at adjustment mo, na magkaroon kayo ng adjustment kung kinakailangan po. I believe, magkakaroon talaga ng honest conversation dahil sa taong na ayaw makinig sa inyo or siya yung tuto sa desisyon niyo po. Diba sabi ko sa inyo kanina na maaring may tuto sa inyong desisyon, maaring may tao na ayaw makinig sa inyo. Okay? So ano pa? May hope and healing na dito. Ito yung bigay ni God sa inyo na dala-dala po ni Archangel Raphael. Yes. So ayun, nakita ko dito na nagkaroon ng hope and healing. Pwedeng opportunities to ha. Pwedeng renewal din ito. May unexpected na tulong. Baka-receive kayo ng unexpected na tulong or pwede din kayo ang nagbigay ng tulong. May nakita ko dito na para sa mga single, you are in a process on healing pa. You are destined to be with someone. It's time to find the soulmate. Sabi po dito. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, the couple felt calm and harmonious sa relasyon nila. You are healing from the past and feeling hopeful for the future. Okay? So this is opportunities, renewal. So this is very good. Kasi tapos na. Ito yung sabi ko sa inyo, tapos na. Change for the better. And nagkaroon ng silver linings. Moving on. Nagkaroon ng hope sign. Naka-move on na kayo sa lahat ng unos na nagdaan. At tanggap nyo na ang mga nangyari. So this is very good for you, Aries, Leo, and Sagittarius. Tanggap mo na, pinatawad mo na sila at pinatawad mo ng sarili mo. Nagkaroon ng healing and growth sa araw na ito. Okay? Ano pa? I think yan lang. Harvest the fruits of your hard work. See? Wow. So, connection talaga to. Na connection to sa inyong repeating number. Diba? Sabi doon na nagkaroon ng good karma, cause and effect. Dahil to, resulta to sa inyong sipag at tiyaga. So, harvest. May magandang harvest. Harvest the fruits of your hard work. See? Ang ganda. Claim nyo ha. Aries, Leo, Sagittarius. Be ready to receive what fate has planned for you. Kasi sabi dito na may nakatadhana sa inyo na mangyayari talaga.
So, receptive. And perseverance. This is a message of patience. Pagpatuloy nyo talaga yung mahabang pasensya. Kasi, yung resulta, sa pagiging mahabang pasensya mo, pagkakaroon ng hard work. Ang ganda ng bigay ni God sa inyo. Diba? Sa repeating number pa lang. Diba? Ito, bumangon na kayo. Nag-send pa si God ng healing for mind, body, and spirit. So, connect. Connect kayo kay God. Surrender nyo na yung mga mabigat na pakiramdam, alaala. Hingi kayo ng divine assistance, okay? Trust your feelings and dreams to guide your career path. And message from Archangel Raguel. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So, see? You're divinely guided. That is your reading, Aries Leo Sagittarius, for today, April 25, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.